we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa Davao City, subling gibaha kagabi. State of calamity. Gideklara na sa Maguindanao del Sur tungod sa grabing epekto sa pagbaha. LPA sa Mindanao, posible gihapon nga mahimong bagyo sumala sa pag-asa. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gibaha ang pipila ka lugar sa Davao City kagabi tungod sa way puas nga ulan dala sa low pressure area. Atong sano ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, 7 ka barangay sa Davao City ang gibaha kagabi sa Davao City, human mibunok ang kusog nga pagulan. Kini ang resulta sa kusog nga bunog sa ulan kagabi. Gibaha na pod ang Laverna sa Carlos P. Garcia Highway, Davao City. Gibiyaan na lang ning pick-up kaputi tunga-tunga sa gibaha nga bahin sa nasangpit nga highway kay mitiurok ang makina. Daghang motorista nga tanggong sa pagkulgot sa dagan sa trapiko. Ang ubang pasahero na maktas na lang. Kining sakinan nga hapit matagak sa kanal sa Laverna, wa para kuha sa tag-iya. Gibaha pod ang St. Jude Zone 5 sa Buhangin. Miabot sa dughan ang tubig baha. Gawa sa St. Jude, nalunupan pod ning mga taga New San Isidro sa Buhangin. Wala pa'y mga tulog ang kadaghanan kay nang hinlo sa gibahang balay. Naabdan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang residente nga si Roger nga nang limas sa mga nabiling lama sa baha. Grabe talaga yung sitwasyon namin kasi every time may mga baha dito, ito pinaka-worst na baha na pinakamataas. Alam ko ginabaha dito pero hindi ganun kataas pero ngayon grabe. Ang silingan ni Roger nga si Tatay Jose nang hinlo sa kanal kay Barado. Suma niya, kini ang pinakadakong baha nga ilahang nasinatian sukad. Pating luya na mo dito, pating dagang nabasa sulod ay. Gamitin nyo? Oh, naay dagang nga daot Sama sa? sa akong kuan freezer. Kay na wa mabantay, kumpiyansa lang kaayo. Sumala sa Office of the Civil Defense, apektado sa pagbaha sa 7 ka barangay sa Davao City kagabi. Kini ang Barangay Buhangin proper, Kabantian, Sasa, Komunal, Pampanga, ang Leongto ug Parakan. Sumala sa pag-asa ang pagdaot sa panahon tungod sa epekto sa low pressure area sa Mindanao. Sara, sa gihatag nga datos sa Office of the Civil Defense Region 11, 282 ka individual o 57 families ang affected sa 7 ka barangay sa Davao City sa pagbaha kagabi. Ug sumala pang kadaghanan sa mga evacuees, wala na nagtiner diha sa mga evacuation centers kaya namalik na sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay paghubas sa tubig baha. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Nagdeklara na og state of calamity ang Maguindanao del Sur tungod sa grabing epekto sa pagbaha sa daghang lugar sa probinsya. Ano ang report ni Tony Humamel? Hangtudughan pa ang kataas sa level sa baha sa ubang parte din sa Barangay Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur kagahapon. Hinuon anam-anam na og kahubas ang baha. Nabisi na sab sa pagbulad sa mga nabasang gamit ang mga residente. 2 araw na ako naglaba. Marami masyado ang naglulubog sa baha. Binibilad na ngayon. Bisan hinay-hinay na og hubas ang baha sa pipila ka makabalayan, problema ra sab nila karon ang baga nga lapok. Talaga namin kasi mahirap maglinis dito.
Dili gihapon makabalik sa ilang balay sa Dato Muntawal kining gibahang residente tungod doon na paghihapoy tubig sa sulod sa ilang balay. Busa dinhin na lang una sila natulog sa kilid sa kalsada gamit ang trapal nga gihimong payag. Giantos sab nila ang katugnaw sanglit wala sila magamit nga habol. Dinhin na sab sila nagaluto sa ilang pagkaon. Ang bahay namin sir, hanggang dito yung tubig. Mag-apat na araw na rin kami dito. Tinitiis na lang namin sir. Kutob dughan sab ang kataas sa level sa baha dinhi sa Rural Health Unit sa Dato Muntawal kagahapon. Busa nagtinabangay ang mga personahe sa RHU sa pagsalba sa mga gamit, mga tambal o guban pa. Dako ang ilang pasalamat nga hinay-hinay ng mihubas ang baha. Sumala sa RHU, 2 ka residente sa lungsod ang nagka-skin disease tungod sa baha. Hinuon wala man sila na monitor nga kaso sa leptospirosis. Pahinomdom sa RHU nga likayan ang pagligo sa baha aron malikayan ang sakit. Hindi po kasi natin maiwasan kasi abrupt po yung pagdating ng tubig. Pero as much as we can po, nagkakaroon po kami agad ng health education. Nakikipag-coordinate din po kami sa mga local barangay unit po para maagapan po agad yung paglalaro ng mga bata no, sa baha po para hindi na po sila lumusong at maiwasan po natin magkaroon po ng sakit. Tungod sa kalapad sa kadaot hatod sa baha sa Maguindanao del Sur, nagdeklara na og state of calamity ang probinsya aron magamit ang calamity fund. Yesterday, nag-session po yung sanggunian natin with the recommendation from the PDRRMC Council to declare state of calamity. Magkuha lang po kami ng copy ng declaration ng state of SP resolution from the secretary to the sanggunian, and then we will copy furnish na rin po all other line agencies. Hangtod karong adlaw nagpadayon ang pagpanghatag og tabang sa provincial government sa Maguindanao del Sur sama sa pagkaon, kitchen utensils, sleeping kits, limpyong tubig ug guban pa. Gi-finalize na sab sa PDRRMO ang assessment sa kinatibuk ang danyos nga gibilin sa baha. Samtang nagpabiling baha sab sa pipila ka lugar sa ligawasan sa SGA Barm. Hinuon dayong gi-rescue ang mga natrap sa baha. Kauban si Bong Vicencio Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Mag-igmat kita mga kapuso kay padayong magpaulan ang low pressure area sa dakumbahin sa Mindanao inubanan sa epekto sa hanging habagat. Una ang low pressure area nga ulihing nasiplatan sa baybayon sa Giwan Eastern Samar. Wala sab giwala sa pag-asa ang tsansa nga mahimo kining bagyo. Parahin sab nga magpaulan ang southwest monsoon o hanging habagat sa kasadpang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, makasinati og mga pag-ulan ang Caraga, Davao Region, Northern Mindanao ug Zamboanga Peninsula karong hapon hangtod unyang gabi. Busa paray mag-igmat sa posibleng pagbaha ug landslide. Video sa panaglalay sa usa ka triathlete nga nagbisikleta sa National Highway sa Cagayan de Oro City og driver ug pasahero sa pickup truck ang viral sa social media. Siklista giingong gibanggaan sa pickup bisan og misenyas na kini nga pwede ra siya mo overtake. Porsigido karon ang biktima nga mopasaka og kaso. Ani ang report. Wala ko lagi magtarong sir be. Patalan ta mo. Hupog man mo nakainom. Kani mga dagay ay. Ay ko na sir, biker ko sir. Kabalo ko sa kundalan ha, bitambiro. Nag-viral sa social media ang panaglalis tali duha ka grupo. Ang nag-away sa video, ang uploader nga usa ka triathlete nga gabike niadtong higayuna ug ang driver ug sakay sa usa ka pickup truck. Gani madungog pa sa video ang taas nga mga emosyon sa mga nalambigit sa panaglalis. Ang driver sa pickup truck mibunod sab sa iyang cellphone o gitutok sab sa uploader. Eksklusibong nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang triathlete nga si John Tumanda. Matud pa, nahitabo ang insidente ni atong Martes sa buntag samtang nagbisikleta siya sa National Highway. Isip pagpangandam sa iyang umaabot nga kompetisyon. Wala niya damha nga kalit kuno siyang banggaan sa gasunod kaniya nga pickup truck. So nga kung bukton may naigo sila kaila magipidpidayo ilang sakyanan sa kuha. So intention gid nila na inaton jud nila. So sipon jud nila. Gani nakatakdang magpa-medical si John aron ipalantaw ang iyang bukton nga naigo sa mong insidente. Miadto na sab siya sa kapulisan ug ipatala ang nahitabo, labi pa nga porsigido kuno siya nga mopasaka og kaso. Aduna sab siya mensahe sa sakay og driver sa mong pickup truck. Sir, ang akong leksyon, ang ako lang mensahe sa imo sir. Kuan lang sir, taron sa pagdrive. Bike ra ba niya mo
dili man ta pareha sir. What if baliw na akong sitwasyon, ikaw akong pabaykon, ako'y nanaon, ako'y mag-suggest sa imo. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sab sa pick-up driver. Lakip na ang sakay ni ini. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ipatawag sa Davao City Council ang pinakataas nga opisyal sa Police Regional Office 11, Davao City Police Office ug DILG Davao City aron muhatag og katin-awan kalabot sa pagbaylo-baylo og City Director sa DCPO. Atong sadaw ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, nagpasa og resolusyon si Peace and Public Safety Committee Chair sa Davao City Council, Councilor Luna Acosta, aron nga imbitahon ang maong mga personalidad nga moatubang sa konseho aron ipasabot sa katawhan ang nahitabo nga kalit-kalit lang nga reshuffling sa City Director sa Davao City Police Office. Samtang si Davao City Mayor Sebastian Duterte nagbutyag nga kinahanglang sundon lang sa katawhan o mga Davaoenyo ang mga balaod ingon man walay angay nga ikabalaka. Sa iyang privilege speech sa sesyon sa Davao City Council, gipanawagan ni Committee on Peace and Public Safety Chair, Councilor Attorney Luna Acosta sa Police Regional Office 11 nga tubagon ang mga pangutana ingon man muhatag og katin-awan kalabot sa nahitabong pagbaylo-baylo og City Director sa Davao City Police Office sulod lang sa usa ka adlaw. Dili lang matud pa kini hisgutanan sa administrative reshuffling, inay nagrepresenta kini sa kritikal nga panahon sa syudad. Busa, usa ka resolusyon ang gipasa aron awhagon si PRO 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, DCPO Acting City Director, Police Colonel Hansel Marantan, o DILG City Director Vicky Sarsana nga moatubang sa konseho. Gipanubayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kung mutambong ba sa maong pagpatawag sa City Council ang maong mga opisyal. Actually, kani si Marantan o kani si Torre, nagini sila yung mga controversial past ba. So kung unsa may mahitabo gyud ani dere, ani ato lugar, I wouldn't be surprised. Daghang kayo mga extraordinary movements happening within the PNP diri sa region and especially diri sa city. Una na ang gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga wala siya gikonsulta sa appointment ni Police Colonel Marantan. Ang kung unsay responsibilidad yun sa mga tao diri aning dakbayanan pasabot ana nga utuman na sa mga balaod, mamatay ka balaka. Pero kana lagi andi na ko kontrolado kung unsay gikontrol nila karon. Busa, giawhag ni Mayor Baste ang mga Davaoenyo nga padayon lang sa pagtuman sa mga balaod, luyo sa mga nahitabong reshuffling sa mga opisyal sa kapulisan. Sara, gikumpirma karong hapon ni Police Major Catherine Delare, ang spokesperson sa PRO 11, nga sumala pa na dawat na ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang PRO 11 Director, ang imbitasyon sa kining City Council o nakatagda matud pa kining motambong sa maong imbitasyon kaniya. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Tulo ka tuig ang milabay human milingkod si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giatangan sa katawhan ang campaign promise diini nga 20 pesos matag kilo nga bugas. Sa sitwasyon karon nga nagsigi og taas ang presyo, makabot pa kaha ang maong presyo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Panahon sa kampanya ug dihang milingkod
isip ika-17 nga presidente sa nasod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gitanyag niini ang 20 pesos nga kilo sa bugas. Apan karon nga anaa na siya sa tunga-tunga sa pagpangatundanan. Nakapangutana ang katawhan. Asa na ang 20 pesos matag kilo sa bugas. Sa merkado sa Carmen, usa sa pinakadakong palengke sa Cagayan de Oro City, anaa paghihapon sa 50 pesos hangtod sa 60 pesos ang matag kilo sa bugas. Sigon sa pipila ka mga negosyante og bugas, kini na ang pinakamahal nga presyo sa bugas kung itandi sa milabayng tuig. Sa una na ba may mga 40 kapin, karon wala naman. Sagad sab kuno sa mga ginabaligya karon sa merkado, mga imported nga bugas. Naabtan sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao, si Rogelio nga nagpalit og usa ka sako sa bugas. Matud niya, mukonsumo ang iyang pamilya og 25 kilo sa bugas matag kinsena. Busa gipaniguro niini nga barato lang nga klase ang mapalit tungod sa kataas sa presyo. Alang kaniya, wala na kuno siya naglaom pa nga matuman ang gisaad nga 20 pesos per kilo sa bugas. Ni kuan naman noon sir ni taas naman nino ng kuan ang kilo sa bugas ingon nga mo rato ni mahal naman noon. Tangamong gi paniguro karon nga maningkamot na lang gid mi sa among kaugalingon nga mabuhi mi. Makapalit mi sa bugas. Ang 15 ka tuig nga mag-uuma og humay nga si Fernando Gaid, gibutyag niini nga sa kahimtang nila karon, imposible pagyud kuno nga makabot ang gipangandoy sa kadaghanan nga 20 pesos matag kilo sa bugas. Ni mahal kuno ang produksyon sa humay tungod sa pagtaas sa presyo sa mga pestisidyo ug kakulangon sa mga makinarya nga ilang magamit sa pag-uma. Ang kilo sa tipakat tag 26 na gudaan. Na asa man na igon kang bugas nga tag 20. Lisod gyud. Hanggang si daan. Oh, tag 20 bugas. Pero kung nay kwarta si presidente, mutapal siya, okay ra. Pero kung dili niya kuan sa mag-uma, lisod gyud mahatag kay. Aminado ang Department of Agriculture 10 nga doon pay daghang kakulangon ang ilang ahensya kung hisgutan ang makinarya o mga bagong teknolohiya sa pagpanguma. Kung wala sa mudawag, okay lang. Siya may itong presidente. So it becomes a policy mandate nga ni ang direksyon. So sa gingon niya sa ni Secretary Laurel, dili siya automatic kay bisan kami kaniyan to. It takes 2, 3, 4 croppings to transform the thinking sa among mga mag-uuma. Kay ang mga mag-uuma kung shift sila og technology, ilas ang tanaw number 1 og mag-fail asa may subsidy. Imposible man alang sa uban apan sumala sa mga naglingkod sa katungdanan nga ila nang ginahimo ang tanan aron nga mahatagan og katumanan ang pangandoy sa tanan nga makabaton og dekalidad ug barato nga bugas nga atong matagamtaman. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ginaimbestigahan na sa NBI Region 11 kung pila ang falsified o peke sa kapin 1,200 nga birth certificate nga na-issue sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ano yung report ni John D. Esteban? Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang NBI 11 Regional Director, Attorney Arcelito Albao, 1,200 birth certificate na ang na-issue sa mga Chinese nationals sa Santa Cruz, Davao del Sur, sukad 2016. Base kini sa gisumite sa Acting Civil Registrar sa Santa Cruz, human kini gi-request sa NBI. Sumala ni Attorney Albao, ilaha pang ginasuta kung pila sa maong ihap ang questionable o ang falsified. Nasayran sa NBI 11 nga naisyuhan og 200 ka falsified birth certificate ang mga Chinese sa maong munisipyo. Human madakpan ang 21 anyos nga Chinese kinsa nagpresenta og kaduda-duda nga birth certificate sa DFA Davao aron makakuha og Philippine passport. Ki Halin ang Chinese name sa dinakpan. Apan ang gibutang sa birth certificate Filipino name nga Hengson Habilies Limosnero. Nagduda ang personahe sa DFA tungod dili kini kabalo magbisaya o magtagalog, mao ilaha kining gi-report sa NBI. Wala pa kaming exact numbers kung ilan itong may criminal records. Kasi nga ibang nakapangalan sa birth certificate, iba namang pangalan ng mga nagmay-may-ari nito, no? Mga Chinese nationals. Posible matud pa nga dunay sindikato nga nagpaluyo sa maong illegal nga aktibidad. Gani nasayran sa NBI nga dinhi sa Davao del Sur, moabot sa 500,000 pesos ang ginabayad aron makakuha og pekeng birth certificate. Meron tayong nakausap, no? Dito sa Davao, meron tayong nakausap na isang witness
Ang sabi niya, dito naman nasa 500,000 naman. No? Mas mahal. So, mas mahal. Siguro, mas iba sigurong sitwasyon, mas mayaman siguro to. And baka may kasama ding ibang identifications din, hindi natin alam. And baka mas mabilis yung pag-process. Nabalaka ang NBI kay usa ka dakong bahad kini sa seguridad sa nasod. Itong mga tao na to, mga Chinese nationals, hindi natin alam kung sino itong mga to. Mga criminal ba to o mga good people? Ang problema natin dito is pag nakakuha na ng birth certificate, they're considered themselves as Filipino, di ba? And after which, they can acquire a property. Pwede na silang bumili ng mga property dito sa Pilipinas, pwede na silang makakuha ng mga identifications, they can open bank accounts anywhere, no, dito sa Pilipinas. And baka one of these days, hindi natin alam yung mga kapitbahay natin, puro na mga Chinese nationals. Wala na tayong property, lote dito sa pag-aari na ng ibang mga national. Nagpahimangno ang NBI sa publiko, labi na sa mga developer uban pang nagabaligya og properties. Nga dili basta-basta mamaligya dayon. So taon sa kung Filipino ba o sakto ba ang mga dokumento. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gibalikan ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang mga nag-file kaniya og kaso. Siya na pud karon ang may pasang-at og kaso bato kanila. Kini may kalabutan sa isyu sa Nordeco. Ano report ni John D. Esteban. Adlang Lunes, may pasaka og kasong perjury si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Kuyog ang iyang mga abogad sa pagpanguna ni Attorney Israelito Turion sa Tagum City Prosecutor's Office. Batok sa 15 ka individual nga nagpasaka kaniya og kaso kalabot sa isyu sa Northern Development Cooperative o Nordeco. Ang maong kaso ang rason nga nung gisuspende ug dugang 30 ka adlaw si Governor Hubahib gawa sa daan ng 60-day preventive suspension nga gipahamtang kaniya niadtong Abril. Usa sa mga gikasuhan sa gobernador, mao si Dian Semic, ang Vice President sa Coalition Against Privatization of Electric Cooperatives o CAPEC, nga maoy nag-file og reklamo kang Governor Hubahib tungod sa pagsuporta daw sa opisyal sa rally batok Nordeco. Gigamit matud pa sa gobernador ang resources sa provincial government. Butang nga gipanghimakak sa gobernador. Sumala ni Attorney Turion nga ilahang nakita nga namakak ang complainants nga matud pa wala sila gipasaka nga susamang kaso human ilaha kining gi-file sa Office of the President batok sa gobernador. Apan duna di ay susamang napasakang kaso sa Office of the Ombudsman. All complaints need verification and certification. Portion of the verification is a declaration on the part of the complainant that he has not filed any similar case with other offices. No? And he has to inform within 5 days from filing that there is a pending case. But Semic did not do that. And so that is a violation of the law. Human ang 3 ka bulan nga suspensyon, nakabalik na si Governor Hubahib sa iyang katungdanan sukad niadtong July 8. Nakabalik ko, nagpasalamat po ko sa tanang prayers. Kani answered prayers ning naitabo nga nakabalik ko tungod kay nakita mo nato nga sa atong suspension dili man to ang preventive suspension nga ilahang pakanaog kanako masulti man gyud nato nga dili man ni corruption case. Ang ako ang pagka-suspended tungod man sa akong paglaban sa katawan sa Davao del Norte nga mahatagan og tubag ang dugay ng problema nga ginabati sa katawan tungod sa kuryente. Parayon matud pa ang pakigbisog sa gobernador aron maangkon ang saktong serbisyo sa kuryente alang sa mga taga Davao del Norte. Usa sa panghinaot sa gobernador nga mapulihan na ang ilahang electricity provider sa probinsya. Hanggat hindi makamit ng taong bayan ng Davao del Norte ang magandang serbisyo ng kuryente at murang bayaran sa kuryente na matagal na hinangad ng mga konsumante dito sa Davao del Norte, especially Distrito 1 hanggang Island Garden City of Samal, ay hindi po tayo hihinto. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug Kabahin ang Nordeco kalabot niini. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
Dagkong papremyo ang nag-atang alang sa mga makadaog sa kapuso. Cash siyahan panalo sa Cagayan de Oro City. Nagpadayon ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA sa Cagayan de Oro City. Padayon lang sa paghulog sa inyong entry sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro o sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations aron makadaog sa dagkong papremyo alang sa kapuso cash siyahan panalo. Mulugtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radyo DCWB o Barangay LS para sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Presyo sa pipila kalamas ug ubang gulay sa public market sa Zamboanga City miabot og doble. Sumala sa Office of the City Agriculturist, gipaabot ang pagsaka sa presyo niini panahon sa ting-ulan. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Miangal gayud kining usa ka mamalitay sa Mangay Public Market sa Zamboanga City dihang namalit og kamatis nga ana sa 180 matag kilo. Sumala pa, ana lang kuno ang kamatis sa 120 per kilo sa miaging bulan. Mahal masyado. Ang sahod the same lang. Tapos yung lahat ng kwan mahal. Sana bumaba naman. Wawa kami. Gawas sa kamatis, subling ni sakasabang presyo sa pipila kalamas o gulay sa syudad. Sumala sa ubang mamaligyaay, doble na ang presyo niini. Sama sa carrots, kung itandi sa milabayng semana, anaara kuno kini sa 120 per kilo. Apan karon, misaka na sa 240 per kilo. Ang atsal nga anaara sa 240 matag kilo, karon misaka na sa 300 hangtod 320 per kilo. Pero hinuon, adunay mga lamas ug gulay nga nagpabilin sa ilang presyo sama sa sibuyas nga anaa sa 120 per kilo ug ahos nga anaa sa 140 matag kilo. Sumala sa mamiligyaay nga si Jeneline, halos matag semana nagasaka ang presyo niini. Ay masyadong mamahal lahat mahal. Ayaw ko ba dahil wala kayong magawa, yun na kasi ang deliver sa amin. Kung ano yung price nila, syempre magtataas din kami. Sa weather daw, yun ang sabi na sa weather, laging umuulan. Sagad sa mga baligyang gulay ug lamas sa Magay Public Market, gikan pa kuno sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon. Hinuon, sumala sa Office of the City Agriculturist, monitored ang mga presyo sa mga gulay sa public market tungod kada semana nila kining ginabisita. Apan dili gayud matud pa mapugnan ang pagsaka sa presyo, ilabi pa nga nakasinati na sab og pag-ulan ang Mindanao nga maoy rason sa pag-ubos sa supply sa gulay og pagsaka sa presyo niini. Og posible pa gayud kining musaka kung padayon nga makasinati og mga pag-ulan ang lugar. Usually gano'n naman kasi talaga sa pricing sa production ng agriculture. As of now, hindi pa masyadong tumataas yung gulay. Pero hopefully, hindi papasok sa atin ang bagyo kasi pag once pumasok, tataas talaga. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ipahigayon ang community-based monitoring system o population census sa usa ka barangay sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka kick-off ceremony ang gipahigayon sa barangay Mulugan, El Salvador City, sa Misamis Oriental adlong Martes alang sa pagsugod sa community-based monitoring system o population census alang sa tibuok syudad para sa tuig 2024. Kini gipangunahan sa City Planning Office kauban ng Philippine Statistics Authority kon PSA. Gawas sa pagkuha sa datos, doon na say nagkadaiyang serbisyo nga gitanyag sama sa libreng medical ug dental check-up, libreng tuli ug jobs fair. Kabahin ang maong programa sa single-digit poverty incidence nga laraw nga makabot sa El Salvador City. Human capital program, social services, naka-align or naka-focus na karon atong identified nga mga pobre. So sila ang focus nga tagaan og services aron nga ma-lift ang ilaang well-being. Sumala sa PSA nga ana sa 13.1% ang natala nga poverty incidence sa El Salvador City niadtong 2018. Ag datos nga makolekta sa City Planning Office ug PSA mo'y mahimong basihan alang sa paghatod sa mga hinabang gikan sa gobyerno. Kung maayo ang data nga among makolek, but pasabot ana maayo ang serbisyo nga among mahimo para sa katibukan sa El Salvador. Butang
nga giuyunan sab sa ubang mga residente. Nakadayeg ko kay maayo sila mo plaster. Dalhon jud ka asa ka padto. Magpadayon ang CBMS og POPSEN Caravan hangtod October 2024 o hangtod masuroy na ang 15 ka mga barangay sa syudad. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Pipila ka mga poster nga gapadayag sa gingong pagpangabuso sa interim officers sa Cagayan de Oro City Water District nga gitagana sa Local Water Utilities Administration ang nagkatag sa syudad. Gipang pilit kini mga posters mga poste sa naganayang lugar sa Cagayan de Oro City. Sa downtown area doon sa City Hall, makita ang mga poster nga gaingon nga abusado kuno ang COWD interim officers. Aduna pa ay poster nga nanawag ang COWD interim General Manager Fermin Harales nga mag-resign. Doon na po yung mga panawagan sa luwa nga undangon ang mga giingong pagpangabuso o ang giingong pagpangawat kuno sulod sa COWD. Gisulean sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni Harales apan wala pa kini mituwag sa atong mensahe. Samtang ginasulayan pa sab kung kinsa ang mga nagpaluyo sa maong mga poster. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.